Welcome back dito sa channel natin. Meron pala tayong nabalitaan, magkakaroon pala ng upgrade at improvement dito sa linya ng LRT Line 2 at LRT Line 1. Ayon pa nga sa latest na balita na nakalap natin, magkakaroon ng infrastructure upgrades ang LRT Line 2 at LRT Line 1. Layunin ng proyektong ito ang ma-improve ang experience ng mga commuters, kasama na rin dyan ang pag-improve sa working conditions ng mga staff at mga nagtatrabaho sa dalawang linya. So ano nga ba ang gagawin sa project na ito? Ayon pa sa latest update ng LRTA o Light Rail Transit Authority, ang operator ng LRT Line 2 may 74 million na budget para sa bagong proyekto. May dalawang project na gagawin para ma-improve ang passenger commuting experience at ang working conditions ng mga nagtatrabaho dito. Isa pa pala sa abangan natin dito sa Antipolo Station ng LRT Line 2, magkakaroon ng bagong elevated walkway mula dito sa station at i-connect dyan sa SM City Masinag. Nagkaroon na nga ng signing of agreement ang LRT Line 2 at ang SM. Ang SM din ang gagasto sa pagpapatayo sa bagong project. Ang SM din ang gagasto sa pagpapatayo sa bagong elevated walkway. Hindi pa na-specify kung ano talaga yung project na gagawin dito sa LRT2. Pero sa tingin ko, maintenance sa mga facilities sa bawat station. Katulad ng pagsasaayos sa mga sirang elevator at escalator. Andito na pala tayo sa Recto Station. So ang budget nga ay 74 million. Mga minor renovations lang siguro ang gagawin dito sa linya ng LRT2 at LRT Line 1. Ang 49.1 million pala ay gagamitin para sa pag-improve ng depot facility ng LRT Line 2 sa May Santolan. Naghahanap na ngayon ng contractor ang LRTA para sa proyektong yan. Inaasahan na matatapos ang proyektong yan sa loob ng 240 days. Para sa mga nagtatanong naman, ang West Extension ng LRT Line 2 wala pa ring budget hanggang sa ngayon, kaya hindi pa maitatayo ang tatlong station sa Tutuban, Divisoria at Pier 4. May balak din ang Department of Transportation ay privatize ang LRT Line 2 katulad din sa LRT Line 1. Pero mas mauuna ang privatization ng MRT 3 na mangyayari ngayong taon. Abangan natin kung anong company ang magiging bagong operator ng LRT Line 2 at MRT 3. Andito tayo sa elevated walkway na nagko-connect sa LRT Line 1 papunta dito sa LRT Line 2. Dito dumadaan ang mga commuters. Last year ay natapos na ang renovation dito matapos na masunog. Lagi kasing nasusunog yung katabi nito na slum area. At nadadamay nga itong elevated walkway. Bago na yung canopy dito at pinalitan na itong mga grills. Andito na tayo sa May Doroteo Station ng LRT Line 1. Ang tawiran pala dito ay sa taas.
Ayan, makikita natin na dumadaan yung tren ng LRT Line 2. Kung matutuloy ang West Extension Project, didiretso yan hanggang Tutuban, Divisoria, hanggang sa Pier. Mabilis na lang sana i-implement ang project na yan dahil tapos na nga yung design, location, right of way ng project na yan. Kulang lang talaga sa budget para ma-implement. Hinihintay na lang siguro na ma-privatize ang LRT Line 2. Sana nga ma-improve na rin at ma-renovate itong mga station ng LRT Line 1. Sobrang luma na rin talaga yung design nito. Mula Baclaran hanggang sa Monumento. Dapat nga i-modernize na nila ito. Ayan guys, nandito na tayo sa may LRT Line 1 Redemptor Station. Dito yan sa may Asiana, sa tapat ng Baclaran. Ganito naman ang disenyo ng mga bagong station ng LRT 1. Nasa 24 million naman ang budget para sa proyekto na gagawin sa LRT Line 1. Ang gagawin pala ay aayusin na yung footbridge doon sa Mia Station. Hindi na pala tayo pumunta doon, basta yung station na kasunod nito. Yung footbridge kasi doon ay pinutol sa gitna, kaya ang mga commuters ay dadaan sa highway na napakadelikado. Napakaraming sasakyan dyan sa may Rojas Boulevard. Naghahanap na ngayon ng kontraktor para idugtong na ulit ang footbridge doon. Ang project naman na yan ay inaasahan na matatapos sa loob ng 180 days. Limang bagong station ang pinatayo para sa Cavite Extension. Dapat sana ay 8 ang itatayo na bagong station, pero nagkaroon ng problema sa right of way. Kaya yung 3 station sa Las Piñas, Zapote at Niog Bacoor, Cavite hindi na itayo. Inaasahan naman na this year maiayos na ang right of way para maitayo na yung 3 bagong station. By the way, ayon pa sa request ng Bacoor Local Government, humingi sila ng dagdag na isa pang station na itatayo sa may Talaba at inaprubahan naman niya ng Department of Transportation. So 4 na yung magiging bagong station ng Cavite Extension Phase 2 and Phase 3. Paglabas natin dito sa Redemptor Station, merong footbridge. Ganyan yung gagawin doon sa Mia Station para makatawid ng maayos ang mga commuters.
Andito naman tayo sa may Asia World PITX station. Dapat sana mayroon pang isang daanan ng mga commuters dito. Isa lang kasi yung entrance exit sa station na to. Ang MRT-7 naman tuloy-tuloy pa rin ang progress sa pagtatayo ng 12 na mga station mula North Avenue hanggang sa may Sacred Heart. Inaasahan naman na magiging operational ang MRT-7 sa susunod na taon. Samantala madidelay muna yung dalawang station, ang Tala at San Jose del Monte. Excited na rin ba kayo na maging operational na ang MRT-7? Napakarami mga commuters na makikinabang dito. Ang MRT-3 naman tuloy-tuloy na nga ang privatization ngayong taon. Natapos na kasi yung contract ng unang private company na nagmamanage dito. Abangan natin kung anong company ang susunod na mag-ooperate ng MRT-3. Abangan pala natin dito sa may Trinoma yung pagbubukas ng The Exchange. Parang Juan Ayala dito sa kanto ng EDSA at North Avenue. Sa mga susunod na taon madadagdagan pa yung mga railway line natin. Katulad ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang Naiya. At ang North-South Commuter Railway mula Pampanga hanggang sa Laguna. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!